Na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Sila yung magsisilbing mga kumbaga sila yung mga hurado sila yung mga sitting judge during the impeachment. So baka magkaroon ng impluwensya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tinawag na desperado ng isang makabayan Solon si Sara Duterte sa pag-endorso nito kina Amy Marcos at Camille Villar. Tingin ko ang mga ine-endorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya iko-convict at kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon for senator. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ang kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-e-endorso ng mga senatorial candidates ni Sara Duterte, questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice-Presidente. Noong nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pag-alis ng senadora sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang i-post ng kilalang taga-suporta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang sina dating Senate President Manny Villar at Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo ring senador sa 2025 midterm elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, "Politics is addition after all," o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Si Congresswoman Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-eendorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan.
Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito nakakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, hinikayat ng House Leader ang Senado na gawing patas at walang impluensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Marso nang sabihin itong hindi na umano siya mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umano siya noong nakaraang eleksyon. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin day Sara? Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, taliwas ang naging hakbang ni Sara sa sinabing hahayaan niya ang taong bayan na mamili ng iboboto. Matatandaang inendorso ni Sara sina Amy Marcos at Camille Villar bilang senatorial candidates. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is, yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Kasi nga po, sila yung magsisilbing mga kumbaga sila yung mga hurado sila yung mga sitting judge during the impeachment. So, baka magkaroon ng impluwensya. Yun lang naman po sa side natin. Sawang-sawa ka na ba sa kahirapan at hustisya para lang sa ilan? Sukang-suka ka na ba sa political dynasty at sa katiwalian? Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang masugpo natin ang korupsyon. Itaguyod natin ang katotohanan kapag tiwali ay ating labanan. Bunyog ang ating kasagutan, bunyog ang party list ng mamamayan, bunyog laban sa katiwalian, bunyog ang tama'y ipaglalaban, bunyog para sa katotohanan, boses ng karaniwang mamamayan, bunyog laban sa kahirapan, bunyog ito'y para sa bayan. Bunyog